Yang sinasabi na yan ni Ombudsman Buying kung totoo yan, hindi nga naman maganda yan. Dapat nagko-cooperate ang AMLAC, nagkakatulungan, saka ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI. Pero sabi ni Ombudsman Boying, ano yan, maganda kayo. Ha? Ano yan, pwede namin kayong habulin sa Ombudsman. Saklaw ng Ombudsman ang kahit yung AMLAC na yan. Kaya sabi ni Ombudsman Boying, gawin nyo ang trabaho nyo, magkatulungan tayo. Kung hindi, kahit kayo, i-anuhan namin, iimbestigahan namin. O, yan. Kaya medyo matindi nga yung ano eh, matindi nga yung mga statements ni Ombudsman Buying. Itong si Ombudsman Buying Rimulya, nagbabala sa Anti-Money Laundering Council, hmm? Nagbabala. Sabi ni Ombudsman Buying Rimulya, kayo diyan sa AMLAC kayo sa Anti-Money Laundering Council, dapat magtutulungan tayo. Dapat magtutulungan tayo, sabi niya. Siya niya o sila sa ombudsman ay ginagawa ang lahat para mapanagot ang mga mapanagot ang mga korap lalo na dito sa anomalya sa flood control. Dapat daw itong AMLAC ay rin tumutulong. Ibig sabihin, ang cooperation na kailangan sa AMLAC, yung pag hinihingi nila yung mga bank records, yung mga iniimbestigahan ng ombudsman na mga pinaniniwalaang tiwaling opisyal, corrupt na opisyal, ibigay naman ng AMLAC, saka mag-cooperate naman ng AMLAC. Hmm. Sa tono ng sinasabi ni Ombudsman Buying Rimulya sa pagsasalita niya, parang may naranasan siya na ang AMLAC hindi nagko-cooperate. Ang AMLAC parang ano pa, nag-o-obstruct, nagiging hadlang sa ginagawa nila na investigasyon. Parang may pinoprotektahan. Parang ganun yung tono ni Ombudsman Buying eh. Kaya tama naman yung punto ni Ombudsman Buying. Ah, sila sa ombudsman ang may mandato, pangunahing mandato na mapanagot ang lahat ng mga sangkot sa mga anomalya, katiwalian. Ang AMLAC naman, ah, 'pag hinihingan ng tulong ng ombudsman, lalo na sa mga bank records ng mga pinaniniwalaang sangkot sa mga anomalya, korapsyon, dapat tumutulong din ang AMLAC. Kaya lang sabi ni Buying, Ombudsman Buying, kung nangyayari nga parang ang iniisip pa nitong mga officials daw ng AMLAC, iniisip yung kanilang parang pagkatapos nila sa AMLAC, mas gusto nila, iniisip nila makapasok sa mga kilalang bangko. So, pinaghahandaan nila ito. So, para makuha sila, makapasok sila sa matataas na posisyon sa mga bangko, mga malalaking bangko, hindi nila ito kumbaga, sa halip na gawin nila yung kanilang trabaho, hindi nila ginagawa. Pinoprotektahan nila yung mga bangko at yung mga pinoprotektahan depositors na kinakailangang minomonitor. Parang ang mas naiisip pa, yung kanilang pagkatapos nila sa AMLAC or kung ayaw na nila sa AMLAC, pwede silang magtrabaho sa malalaking bangko. Mahal pa ang sweldo. Kaya dahil yun yung iniisipan niya ng ilang officials ng AMLAC, nahihirapan ang ombudsman na makuha yung mga bank record sa mga bangko kasi hindi naman ginagawa ng AMLAC yung trabaho nila. Medyo seryosong aligasyon yan. Medyo seryoso mga kabunyog, mga kababayan. Yang sinasabi na yan ni Ombudsman Buying kung totoo yan, hindi nga naman maganda yan. Dapat nagko-cooperate ang AMLAC, nagkakatulungan, saka ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI. Pero sabi ni Ombudsman Buying, ano yan, maganda kayo. Ano yan, pwede namin kayong habulin sa Ombudsman. Saklaw ng Ombudsman ang kahit yung AMLAC na yan. Kaya sabi ni Ombudsman Buying, gawin nyo ang trabaho nyo, magkatulungan tayo. Kung hindi, kahit kayo, i-anuhan namin, iimbestigahan namin. O, yan. Kaya medyo matindi nga yung mga statements ni Ombudsman Buying. Hindi, ano na rin kasi siya
siyempre nadidikdik din si ano, eh, si Boying Rimulya, ah. Itong mga wala pang mga kasong ito, ang tagal na ano, na hinihintay ng sambayan ng Pilipino, na matapos kila Diskaya at Revilla ay may kasunod, hanggang ngayon wala pa. Oh, parang ang, inaano ni Ombudsman Boying, hindi niya man na direktang sinasabi, pero parang ang AMLAC ang nakakaabala, hindi tumutulong, hindi nagko-cooperate. Kaya may mga kailangang mga bank records ang, ombudsman, hindi naman nila makuha dahil hindi cooperate ang AMLAC. Kaya sabi ni Ombudsman Boying, mag-isip-isip kayo diyan, sa AMLAC, saklaw pa rin kayo ng disciplining authority ng ombudsman, ah. Sabi ni Boying, nakakadismaya, eh. Linalabanan na nga ng ombudsman at ng iba-ibang ahensya ang anomalyang ito. Makasuhan, mas-isyuhan ng arrest warrant, makulong ang mga sangkot. Kaya lang, mayroon pang mga kinukuhang mga dagdag ebidensya at ang makakatulong para makuha yan, lalong mga bangko, ay ang AMLAC. Ay hindi naman nagko-cooperate. Ito ngayon yung frustration ni Boying. Sinasabi niya, nakakalungkot daw itong AMLAC sa halip na maging kapartner, sagabal pa daw. Ah, kaya sa ngayon, kinukumentaryohin na ng taong bayan, ano bang nangyayari diyan sa kampanya na yan sa flood control? Akala ba natin mahiya naman kayo? Eh bakit parang pagtatapos ni Diskaya at Bong Revilla, wala nang sunod na nakakasuhan, naaaresto, nakukulong? Wala na eh. Kaya medyo ano na rin, nadidismayaya na ang taong bayan. Kaya lang parang may pahiwatig si Ombudsman Boying na ang isa sa mga dahilan niyan, yung AMLAC hindi nagko-cooperate. Kaya may ano siya, babala. Sabi niya sa AMLAC, "Mag-ayos kayo, katulungan tayo, hindi puwede hindi kayo hindi niyo binibigay ang request at cooperation na kailangan ng ombudsman at ng mga ahensya ng gobyernong nagkakandak ng imbestigasyon, tungkol dito sa mga anomalya sa flood control." Kaya sabi ni Boying, mag-ayos kayo kasi kung hindi saklaw kayo ng impeachment, hindi, saklaw kayo ng, disciplining authority ng ano, ng, saklaw kayo ng ano, yung mga AMLAC officials, saklaw pa rin 'yan ng ombudsman. Oh, 'yan yung warning ni Ombudsman Boying. Sana pag-isipan ito ng AMLAC, pag-isipan nila na ano, mahirap ang trabaho ng ombudsman. Kailangan ng tulong nila. Ayan, sana sana maisip ito ng AMLAC.